At is siya sa amin. Pag sinabi kong, halika, upo ka dito sa tabi ko, upo agad siya. Tawag niya sa amin si Mami Pinky, si Daddy Robert. Magaan yung loob ko dahil magalang eh. Magalang yung bata. Laging po, tapos malumanay magsalita. Masaya rin dito kasi po mababait po sila. Doong gabi na yon, nagkaroon kami ng family prayer, tapos in-welcome namin siya. Tapos, kina Sunday yan, sinama namin siya sa church. Tapos, nung nandoon na sila sa room ng mga bata, mga primary, naiyak daw siya kasi nakita daw niya na magkakasama yung mami nandiyan, tapos yung mga anak. Inuwi niya sa bahay. Tapos doon niya pinatulog, binihisan. Tapos ikinuwento nga ng bata na nawawala siya. Sakay po uli siya ng may nakasulat na, ay kami po pala, may nakasulat na busy lang. Tapos po, pinababa po ako. Sabi po, bumili daw po akong pagkain. Tapos po, hintayin daw po ako niya dun sa bus. Tapos po, nung pagbalik ko po, wala na po sila. Miss ko na po mama ko. Ang alam ko ay nandun sa kanyang tiyuhin, sa Caloocan. Wala na kami balita doon. Kinukontak namin sa cellphone, hindi naman makontak yung kanilang number. Nung nalaman kong nawala, yun na nga po, ako'y umiyak nga. Talagang hindi ko maisip kung nasaan na yung bata. Iniisip ko nga, laki ng Maynila, saan ko hanapin yun? Birthday nung July 23. Kinukontak nga namin nung birthday, ako'y nanggastos lang ng load para makontak ko yung bata. Talagang hindi namin makontak. Kulang talaga pag kahit nasa isang bahay kayo, limbawa, kumpleto kayo, nandoon asawa mo, anak mo, may isang kulang talaga, hindi kumpleto sa isang bahay. Ano talaga, magulang hahanapin yung wala. Bawat miyembro ng pamilya, binubusog ng pagmamahal. Ito ang naramdaman ni Lizelle sa pamilya Pulgado. Kahit hindi siya kadugo ng mga ito, hindi siya itinuring na parang ibang tao. I am a child of God, and He has sent me here. Sa unang tingin, parang normal lang na bahagi ng pamilyang ito, si Lizelle. Sa loob kasi ng ilang araw, walang kahirap-hirap na nakapalagayang loob niya ang pamilya Pulgado. At is siya sa amin. Pag sinabi kong, halika, upo ka dito sa tabi ko, upo agad siya. Tawag niya sa amin si Mami Pinky, si Daddy Robert. Magaan yung loob ko dahil magalang eh. Magalang yung bata. Laging po, tapos malumanay magsalita. Masaya rin dito kasi po mababait po sila. Noong Agosto 24, nawala si Lizelle. Ngunit maswerte itong natagpuan ni na Pinky. Doong gabi na yon, nagkaroon kami ng family prayer, tapos in-welcome namin siya. Tapos kina Sunday yan, sinama namin siya sa church. Tapos nung nandoon na sila sa room ng mga bata, mga primary, naiyak daw siya kasi nakita daw niya na magkakasama yung mami nandiyan, tapos yung mga anak. Mas matamis daw sana ang ngiti ni Lizelle ngayon kung hindi siya naligaw. Bago pa man mapunta kina Pinky si Lizelle, nakita itong pagala-gala sa kahabaan ng Quirino Highway ng isa sa mga kasamahan sa simbahan ni Pinky. Inuwi niya sa bahay, tapos doon niya pinatulog, binihisan, tapos ikinuwento nga ng bata na nawawala siya. Dahil wala nang malugaran si Lizelle sa bahay ng nakapulot sa kanya, nagpa siya itong dalhin na lang kina Pinky para doon pansamantalang manirahan. Dito na ikwinento ni Lizelle ang kanyang pagkawala. Patungong Cubao raw siya nung Biyernes, kasama ang kanyang tiyahin. Nagsakay po uli siya ng may nakasulat na, ay kami po pala, may nakasulat na busy lang. Tapos po, pinababa po ako. Sabi po, bumili daw po akong pagkain. Tapos po, hintayin daw po ako niya dun
sa bus. Tapos po nung pagbalik ko po, wala na po sila. Dito na tuluyang nawala si Lizelle. Tumutulong ka ba sa magulang mo? Nagluluto po ng pagkain namin. Kayo marunong magluto? Marunong magluto? Ba't dito hindi ka nagluluto? Mataas po. Kakaiba man si Lizelle sa kanila, tila tunay ng kadugo raw kung ituring siya ni na Pinky. Ginawa namin special treatment siya kasi nga pinaliwanag namin lalo na yung sa youngest namin. In-explain namin sa kanya na kailangan ng bigyan ng special attention. Kasi nakikita namin na medyo nag-jelly yung bunso eh. So, pinaliwanag ni daddy niya na kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Lizelle, nawawala ka, ano ang feeling mo kapag nag-iisa ka? Wiling-wili rin si Lizelle maging sa mga anak ni Pinky na sina Tasha at Muchak. Naglalaro ba kayo dito ng mga anak ni at Mami Pinky? Minsan lang po. Minsan anong nilalaro nyo? Jackson po. Yung damit niya, ayun, yung almost lahat ng damit ni Tasha, yun ang sinusuot ni Lizelle. Ngunit kahit naging sobrang malapit na sila sa isa't isa, alam ni Pinky na hindi permanente ang ugnayan nilang ito. Dahil unti-unti na raw naaalala ni Lizelle ang daan pauwi sa kanila. Sabi niya kanina, basta't makarating lang daw siya ng Lucena, alam niya na daw yung papunta sa kanila. Kaya nung narinig ng asawa ko yun, di taga Quezon ka, hindi ka taga Rizal, sabi niya ganyan. Hanggang sa binanggit ng asawa ko yung lugar sa Quezon, nung narinig niya yung Atimonan, doon bigla niyang naalala. Sabi niya, yun po, doon po kami sa Atimonan. Kaya naman si Lizelle, matapos ang halos isang linggong pagkawala, hindi may paliwanag ang nadarama sa napipinto niyang pag-uwi. Namimiss ko na po mama ko. Ayon kay Lizelle, Lani Lato ang pangalan ng kanyang ina. Paglalabada at pag-uuling ang ikinabubuhay nito. Pauwi sa kanila, meron daw nadadaanan ng mga bukid at liblib itong lugar. Higit sa lahat, pagdating daw sa may area ng Lucena, matatandaan na niya ang daan pauwi sa kanila. Kinabukasan ng madaling araw, agad nag-empake ang pamilya Pulgado para sa isang tila masayang field trip pauwi sa lugar ni Lizelle. Kasabay ng pagliwanag ng kalangitan, ang pagdaan namin sa bayan ng Atimonan sa Quezon. Dito biglang nabuhayan ang ating mga manlalakbay, lalong-lalo na si Lizelle. Natatanda mo na yung lugar na to? Crossing natatanda. Malapit na dito? Opo. Saan banda? Sa kaliwa ba o sa kanan? Kaliwa po. Sa bandang kaliwa. Turo mo sa amin anong itsura ng bahay niyo? Mayaman ba kayo? Makahiway kaya lang. Habang abala sa kwentuhan si Lizelle, nauna na sa destinasyon ang isa naming grupo. Dito naabutan naming naguuling ang ina ni Lizelle na si Lani, 34 years old. Ngunit tila huli na sa balita si Lani. Ngayon lang kasi niya nalaman na nawawala na pala ang panganay niyang si Lizelle. Ang alam ko ay nandun sa kanyang tiyuhin, sa Caloocan. Wala na kami balita doon. Kinukontak namin sa cellphone, hindi naman makontak yung kanilang number. Nung nalaman kong nawala, yun na nga po, ako'y umiyak nga. Talagang hindi ko maisip kung nasaan na yung bata. Iniisip ko nga, laki ng Maynila, saan ko hanapin yun? Tila iba rin ang kwento ni Lani sa anak nitong si Lizelle. Yung asawa ang nagdala doon, asawa ng tiyuhin. Ang sabi, doon daw nila pag-aaralin, mga Mayo. Patapos ng Mayo at June nga ay pasukan na. Pag alis nila dito, hindi ko na nakausap yung bata, saka yung nagdala. Ang pagkuha raw na ito kay Lizelle, naganap nung wala sa kanilang bahay si Lani. Kaya naman wala raw siyang nagawa. Ngayon, malaki ang panghihinayang ni Lani. Buong akala niya raw kasi nasa mga kamag-anak ang anak. Ako talagang hindi sana papayag nga mapalayo sa amin yung bata. Saka hindi sanay ng matatagalan. Gusto nun ay ilang linggo lang babalik sa amin yun. Parang siya ay
na homesick. Pero wala siyang kabalak-balak talagang sasabihin pupunta siya ng Manila. Hindi naman niya doon sa Manila. Noon lang pati niya nakita yung nagdala sa kanya. Maluwag na lang daw tinanggap ni Lani ang pagsama di umano ng kanyang anak sa tiyahin nito. Pero kailanman, hindi raw nawaglit sa isipan niya si Lizelle. Birthday nung July 23. Kinukontak nga namin nung birthday. Ako yung nanggastos lang ng load para makontak ko yung bata. Talagang hindi namin makontak. Kulang talaga pag kahit nasa isang bahay kayo, limbawa, kumpleto kayo, nandoon asawa mo, anak mo, may isang kulang talaga, hindi kumpleto sa isang bahay. Ganun talaga ang magulang hahanapin yung wala. Habang dumadaan daw ang araw, lalo lang niyang namimiss ang anak. Ngayon, ang anak ni Lani na dati hindi niya namalayang lumisan, hindi rin niya alam na pauwi na pala ngayon at tila magbabalik bayan. Pagdating sa lugar, dire-diretsyong naglakad si Lizelle. Halatang kabisado niya ang lugar. Ang bumuhos na luha sa nakatakdang pagkikita ng mag-ina. Tila dinaig pa ang mga nagkawalay ng ilang dekada. Hindi mo kailangan. Pati kay layo nang narating. Ang laki mo ng anak ko ay ilang buwan na ang wala ay Let's ka, naglakad. Bakit ikinakaroon ng malay? Saan ka nagpunta, anak? Saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta? Ha? Saan ka nagpunta? Napagalitan ka nila. Bakit ikinaglayas doon? Bakit? Ba't nawala ka doon? Pati sila malagugulo. Ha? Inutusan nga pala, naligaw. Inutusan ka? Naligaw ka? Sus! Naligaw ka? Paano ngayon sila? Ay, sinong nakaano sa iyo? Sinong nakadampot? Sinong pangalan nun? Nakadampot sa iyo? Si Mami Pinky po. Yun ang nakaano sa inyo? Nadampot ka doon. Ako po yung inalim Lisil po. Lisil yan. Ako po si Pinky. Salamat po. Hindi masama ang nakadampot. Mama, itak mo. Ayos naman po siya. Saan po ninyo nadampot banda? Sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ay, ang layo mo. Doon siya nakarating. Hindi na rin nila kinaligtaang pangaralan si Lizelle para hindi na muling mawala. Sa susunod, ikaw ay huwag kang humiwalay daw sa kasama mo. Kung saan pupunta, sumunod ka. Sabi po, hintayin daw po ako. Diba tinuruan na kita na kapag kung saan ka man titira, lagi mong tatandaan yung lugar, yung address ng bahay nyo. Tapos yung pinaka-importante, yung telephone number o kaya cellphone, diba? Para kapag nawawala ka, alam ng makakapulot sa'yo kung saan ka ibabalik, isasole. Nagpalitan ng address si Lizelle at ang kanyang Mami Pinky, kasama ang pangakong dadalaw sa isa't isa balang araw. Sulat mo ang Sulat mo na yung address namin. Marunong ka naman sumulat. Marunong ka na. Marunong yan. Ano na yung address namin? Block 35, Lot 11. Mabuti na kami nga nagkakapit. Ano ba si mama mo? Iiwanan mo pa ba si mama mo? Kiss mo si mama. Kunin mo ang address ng iyong kwan. Sige, sulat mo ang address. Sabyang paalam na nga ito para kay Lizelle sa kanyang Mami Pinky. Ngunit ang mga naging karanasan niya, kasama ang pamilyang hindi siya itinuring na iba, hindi niya raw hahayaang maligaw gaya niya. Upang sa kanyang pagtanda, meron siyang babalikang alaala na nung minsan siyang naligaw, merong isang bukas loob na pamilya na kumupkop at nagmahal sa kanya.
Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang